Ang usapin tungkol sa South China Sea ay patuloy na isinusulong at nagiging mas komplikado sa paglipas ng mga taon. Sa bawat taon, nagiging mas mahirap tukuyin ng tiyak ang magiging pagresolba ng Pilipinas sa isyung ito sa darating na taon 2025. Ang mga pagbabago sa rehiyon, pati na rin ang mga hamon at oportunidad na kakaharapin ng bansa, ay maaaring makaimpluwensya sa paraan kung paano tutugon ang Pilipinas sa mga isyu sa South China Sea. Sa nakalipas na taon, paulit-ulit na mga probokasyon ng Pilipinas at ang pagkakaiba ng mga salita at kilos nito ang nagpapanatili sa sitwasyon ng South China Sea. Ang Pilipinas ay sadyang naglayag patungo sa mga barkong Tsino ng maraming beses at sa pamamagitan ng mga pahiwatig at malawak na saklaw ng Western media, sinikap nitong lumikha ng maling impresyon na ang China ay nambubuli dito. Noong Nobyembre, nilagdaan pa ng Pilipinas ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na ipinoprotesta ng mga kaugnay na bansa, kabilang ang China at Malaysia. Kaya naman, narito ang ilang mga pangunahing sanhi na maaaring makaapekto sa posibleng pagresolba ng Pilipinas sa South China Sea sa taon na iyon. Sa bawat taon, ang mga pangyayari sa rehiyon ay hindi lamang limitado sa mga insidente sa dagat, kundi kasama rin dito ang mga usaping pangkalikasan, pag-angkat at pag-export ng mga resources, at ang makasaysayang ugnayan ng mga bansa sa Asya at sa mga makapangyarihang bansa gaya ng Estados Unidos at China. Ang mga ganitong kaganapan ay may malaking epekto sa posisyon ng Pilipinas. Kung sakaling magkaroon ng mga positibong hakbang o resolusyon, maaaring magdulot ito ng mas masiglang refleksyon mula sa gobyerno at makapagbigay ng mas matibay na suporta mula sa mga mamamayan. Isang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas, pati na rin ang mga patakaran at pananaw nito patungkol sa ugnayang pandaigdig. Ang political landscape, kasama ang mga eleksyon o anumang pagbabago sa liderato, ay may potensyal na magdala ng bagong direksyon sa patakaran ng Pilipinas kaugnay ng South China Sea. Ang mga desisyong politikal na ito ay maaaring magpangyari ng pagbabago sa estratehiya ng bansa sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon. Ang pagbuo o pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado, tulad ng mga estadong miyembro ng ASEAN o iba pang mga bansa, ay isa sa mga aspeto na tutukoy kung paano resolbahin ng Pilipinas ang isyu. Ang pagsuporta ng mga makapangyarihang bansa, tulad ng Estados Unidos, ay may malaking impluwensya din sa mga desisyon ng Pilipinas. Ang suporta mula sa mga international alliances ay makakatulong sa pagbuo ng isang masolidong paninindigan sa harap ng mga isyu sa South China Sea. Ang mga resulta ng mga legal na aspeto, partikular ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na napumabor sa Pilipinas, ay may malaking epekto sa posisyon ng bansa. Kung patuloy na itataguyod ng Pilipinas ang mga desisyong ito at ang mga nakasaad sa international law, ito ay magdadala ng mas matibay at pinagkakatiwalaang posisyon sa internasyonal na komunidad. Ang pagtalima sa mga legal na proseso at desisyon ay magiging kritikal para sa integridad ng bansa sa mga negosasyon sa hinaharap. Ang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa mga hamon sa South China Sea na nahaharap sa mga assertive actions mula sa China. Bilang tugon, ang gobyerno ay gumagamit ng isang multifaceted na diskarte na kinabibilangan ng diplomasya, mga teknolohikal na pagsulong tulad ng mga drone at satellite, at pinahusay na infrastruktura ng hukbong dagat upang protektahan ang mga interes nito sa dagat. Ang mga pagsisikap ay isinasagawa upang gawing makabago ang mga kakayahan ng militar na may suporta mula sa Estados Unidos at bumuo ng mga batas para sa mga maritime zone. Sa kabila ng mga hakbang na ito, nagpapatuloy ang mga alalahanin sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. Higit sa lahat, ang opinyon at damdamin ng mga mamamayan sa isyu ng South China Sea ay may malaking impluwensya sa mga desisyon ng gobyerno. Ang aktibong pakikilahok ng mga tao, sa pamamagitan ng mga kampanya ng mga organisasyon at mga sektor ng lipunan, ay posibleng makapagpabago ng mga pananaw at posisyon ng mga leader. Ang pagkakaroon ng pampublikong suporta ay isang mahalagang saligan na maaaring panghawakan ng administrasyon sa kanilang mga desisyon. Sa kabuuan, ang pagresolba ng Pilipinas sa isyu ng South China Sea sa taon na ito ay depende sa mga sanhi na nabanggit, at mahalaga na patuloy na bantayan ang mga kaganapan sa rehiyon pati na rin ang mga pulisyang ipinatutupad ng gobyerno sa mga darating na taon. Ang pag-unawa sa mga umuusbong na isyu
at ang aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan ay susi sa pagbuo ng makabago at epektibong estratehiya para sa hinaharap ng bansa sa South China Sea. Please like and subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, honey.